Okay, welcome back guys sa Nerbeats Gaming. So ngayong araw guys, meron po tayong unboxing saka review ng ating bagong gamepad na si GameSir Tegenaria Lite. So shoutout po sa GameSir sa pagpapadala po ng ating bagong wired gamepad. At syempre bago tayo mag-start guys, kung naghahanap po kayo ng handheld console na may kasama ng games, kagaya po ng Switch, Steam Deck, Xbox Ally X, Legion Go, available sa atin yan guys. Nagsiship po tayo nationwide tsaka international. Kung interesado kayo guys sa ating mga handheld console, PM lang po kayo sa ating Facebook page, Nerbeats TV. So tara guys, unbox na natin. Nerbeats Gaming, let's go! Where gamers buy and players grow. Nintendo, Steam Deck, ROG Ally, Nerbeats, get 'em all legit, fly high. Looking for a console, we got your play. Nintendo Switch, enjoy your day. Steam Deck, power dialing kahit saan. Gaming on the go, walang hanggan. Legend Go performance solid. ROG Rely, speed is loaded. MSI Cloud and Pro at casual. Nerbeats, legit at double pressure tol. Buy and play some Nerbeats Gaming. Best deals, legit selling. Switch, Steam Deck, ROG Ally, masaya ka, wala nang try. Buy and play some Nerbeats Gaming. Quality gear, no scamming. Legend Go, MSI Cloud, panalo ka, Nerbeats na to. Okay, so ito na guys yung ating GameSir Tegenaria Lite. Ayan guys ang kanyang itsura. So parang na siya guys, no? Parang pinaghalo yung controller ng PS1 tsaka family computer, no? So yung kulay guys is retro-retro, no? Para siyang ano nga, yung sa PS1 kulay gray. Tapos yung itsura ng buttons dito ay yung naalala ko sa ano, sa family computer na buttons. Ayan guys ang kanyang harapan. Tapos ibabaw syempre meron tayong L1, L2, R1, R2. Tapos sa likod meron po tayong programmable na dalawang button sa likod. Tapos yung kanyang ilalim. Tapos ito guys yung kanyang wired cable. Ayan guys, syempre USB. Tapos syempre meron tayong Y, X, A, B. Tapos meron tayong select tsaka start at yung ating D-pad. So yung feeling ng grip niya guys, no, para talaga siyang ano, retro controller. Talaga naalala ko sa kanya yung ano, PS1 days. Especially yung kanyang ano guys, wired na cable. Kasi diba dati guys, PS1, PS2 days wala pa mga wireless na controller. So ayun pa yung ano natin, batang 90s days, no? Grabe, sobrang ano, nostalgic. Okay, so pag-usapan naman natin guys yung mga features ng ating GameSir Tegenaria Lite. Una is meron po itong Hall Effect analog sticks. Ibig sabihin gumagamit po ito ng magnetic sensors para maiwasan ng stick drift. Kaya mas precise yung galaw ng character mo sa games. Pangalawa is meron siyang 1000 Hz polling rate. Ibig sabihin guys, sobrang bilis ng response ng controller. Perfect para sa mga fast-paced games tulad ng shooters o fighting games. Meron din po itong dual vibration motors kaya mas ramdam mo ang bawat action sa laro. Mula sa pagsabog hanggang sa pagbangga. Isa pang maganda rito guys is meron siyang dalawang programmable back buttons na pwede mong i-customize para mas mabilis na controls habang naglalaro. At syempre guys, supported po nito ang Nintendo Switch, PC, Android at iOS. Kaya isang controller na lang para sa iba't ibang device. Okay, so ang tanong guys, sulit ba ang ating GameSir Tegenaria Lite? So bago ko sagutin yan guys, isasabihin ko muna sa inyo yung mga nagustuhan ko sa controller na to. Una is yung pagiging wired controller niya. Actually guys, meron akong controller na wireless. Kaso ang hassle kasi ron, minsan kapag nalolobat siya tas naka-in-game ako, so kailangan ko pa siyang i-charge, no? So ito guys kasi, syempre wired na nga siya. So kumbaga unlimited gaming ka na without hassle. So kahit maghapon ka maglaro guys, wala kang iisipin na malolobat. So malaking bagay yung bilang sa mga katulad nating gamer na naglalaro ng maghapon. So ano yun, kumbaga malaking bagay yun na wired siya tapos hindi mo na siya kailangan i-charge. Pero syempre may kaakibat yun guys na pag-iingat. Syempre pag naputol nyo to, syempre hindi ito gagana. So make sure lang din na habang ginagamit nyo to is ingatan nyo rin na haltak-haltak or maputol yung pinaka-cord niya rito. Next, yung kanyang kulay guys, yung tsaka yung design niya, talagang ano, napapaano ako rito, throwback gaming kasi naalala ko talaga sa kanya guys yung kulay niya sa PS1 controller tapos yung design sa family computer na controller, no. So ano talaga sa akin to, nostalgic gaming. Ito yung ano guys ito yung mga sinaunang gaming days ko kasi unang-una naming console guys, nagkaroon kami sa bahay yung family computer tapos nagkaroon kami ng PS1. So sobrang gusto ko yung kulay niya tsaka design. Tapos next na gusto ko rito guys yung kanyang analog. Meron siyang ano guys meron siyang magaspang na texture. Kung saan kapag naglalaro ako, so hindi siya madulas, kumakapit siya. So ano yun,
dagdag points din sa akin yun na magaspang yung controller niya. So, mas na-enjoy ko yung paglalaro ko ng nang hindi dumudulas yung daliri ko sa pinaka analog niya. Tapos sa gantong price, syempre guys, 'di ba, meron na siyang Hall effect, no? So may iwasan na natin guys yung stick drift dito, no? Kasi tayong mga talagang babaran sa laro, isa yun sa mga naging problema natin pag nagkakaroon ng drifting yung natin, no, controller natin. So malaking bagay yun na Hall effect siya. At meron pa siyang dalawang programmable buttons sa likod. Pero ako guys, personally hindi ako naglalagay guys ng mga rito, mga additional buttons. Pero kayo sa ibang gamers diyan na mahilig maglagay ng rito ng mga programmable na button sa likod. So yun, malaking bagay yun dahil sa price niya guys na nasa 500 pesos lang, 'di ba? Meron ka ng ganong feature. So ayun. Isa yun sa nagustuhan ko rito. So ang tanong guys, sulit ba ang ating GameSir to General Light? So ako guys, personally, sa ganitong price, sulit na sulit kasi mura na naka-GameSir ka pa, 'di ba? So whether bago kang gamer or luma kang gamer guys, ma-appreciate nyo to syempre yung design. At syempre, kung baguhan kang gamer, kasi 'di ba minsan may mga controller na kailangan pang i-setup. So ito guys, plug and play, connect mo lang sa inyong USB. So yun na, good to go ka na. Kasi for example guys, maghanap ka ng mga wired controller tapos gantong price na nasa lang 500 pesos, 'di ba? So pipili ko pa ba guys ng ibang controller na walang brand? At least ito, 'di ba? Branded guys. Okay, so dyan natapos guys ang ating unboxing tsaka features ng ating bagong controller na si GameSir to General Light. So kung interesado kayo rito guys, meron po tayong link dyan sa baba. Check nyo na lang guys. At syempre maraming salamat sa panonood mga sir. Kung di ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga sir and peace.